Grabe mga ka-dreamers, pinasok nga pala itong aking kubo kaya naman ngayon ay papapalitan ko na nga ang bintana nito. At para nga mas matibay-tibay ang aking ipapapalit dito ay yung sliding window. Bale, kaya ko nga pala nalaman na may pumasok dito ay mayroong footstep doon sa aking phone. Batay sa aking obserbasyon, siguro yung pumasok nasa 11 to 12 years old. Paano ko nga ba nalaman? Kasi yung footstep ay yung bukbuk baga dito mula sa kubo na tapakan niya tapos tumapak mismo doon sa phone patungo rito sa bintana. Wala kasing itong aking bintana mga ka-dreamers, ito ay parang itinataklab lang baga. After nga ng pangyayari, nagdesisyon ako na papalitan na nga agad ito ng sliding window. Bala ko rin naman ito papalitan talaga mga ka-dreamers ng ganito pero mas napaaga nga sa date na aking inaasahan. Sapagkat ang akala ko nga kakabitan ko ito ay kapag mayroon na ako ritong kuryente. Kaso hindi na nga pwede magtagal ang ganung panara sa akin dahil may pumapasok nga na bata. Akala siguro ay mayroon nga makukuha rito pero wala naman. Sapagkat ang narito lamang naman mga ka-dreamers sa kwarto ay yung mga gamit na pangkusina na hindi ko pa nga ma-display dahil nga maraming bukbuk dito sa aking kubo. Sabi rin nga pala ng binilihan ko ng bamboo house ay palagian ko nga raw pausukan itong kubo kaya naman habang ako'y nagpapagawa rito ay nagpausok na rin Bali, ako. Ikatlong araw ko na nga pala nagpapausok mga ka-dreamers dito maga at hapon. Sapagkat umaasa pa rin nga ako na masusugpo ko itong napakaraming bukbuk dito sa bamboo Lubos house. Kasi mga ka-dreamers na nakapangihinayang kung ito nga ay lalamunin at sisirain lamang ng bukbuk na kumakalat. Na maging ito ang aking higaan ay talaga namang binubukbuk. Since wala pa naman akong aircon dito mga ka-dreamers, kaya naman inalis ko na lamang din muna itong ang floor mat sa ilalim. Sapagkat sinasahod nga nito yung mga bukbuk nga na naaalis doon sa aking mismong higaan. Kaya naman inalis ko na lang mga ka-dreamers para diretso na sa simento. Simento? After ko naman maalis iyan ay akin namang winalisan itong ang aking pinakang katre tapos yung ilalim nito. Maging yung gilid mga ka-dreamers kasi nga yung pinakang gilid dito sa aking kwarto ay binubukbuk na rin. Kasunod naman noon mga ka-dreamers ay sinugpo ko na nga muli itong mga bukbuk na kumakalat dito sa aking bubong. Para hindi na nga ako masyadong mahirapan ay gumamit na ako riyan ng spray. Gumana na ito mga ka-dreamers kasi nga natunaw na rin yung alkampo. Bali ito nga pala mga ka-dreamers yung ikatlong beses na pupuslitan ko nga uli itong aking bubong. Sa mga hindi pa nakaalam kung ano nga ba itong aking ipinupuslit, ito po yung pinaghalo kong gasolina, krodo at yung dinurog ko na alkampor. Pagkatapos naman namin doon mga ka-dreamers sa ikalawang kubo ay pumunta na nga kami ni Mama rito sa unang kubo namin. Sapagkat marami-rami rin ang aming lilinisin dito dahil katatapos nga lamang kahapon yung pagbabakod. Ang pangit kasi tingnan mga ka-dreamers kasi nga nangangalat yung pinagtastasan nila ng kahoy tapos ng kawayan. Kaya naman sabi ni Mama ay pumunta nga raw kami rito para maglinis. Abay syempre sumang-ayon na rin ako para may kadugso nga yung aking content. At habang nga pinamumulot ko ito mga pinagtastasan ng kahoy at kawayan, si Mama naman ay nagwawalis dito nga sa pinakang loob ng kubo. Pinupulot ko na nga lamang pala mga ka-dreamers itong pinagtastasan nga ng kawayan kasi nga maramo rito, napakahirap walisin. Grabe, medyo makalat na rin pala ang palibot nga nitong aming kubo kasi medyo matagal-tagal na rin kami rito ni Mamang hindi nakapaglilinis. Sapagkat simula nga mga ka-dreamers na makabili ako ng ikalawang lupa namin ni Mama ay madalas doon na kami nag-i-stay dahil may kubo na rin nga kami roon na binili ko. Ay baka nalilimutan nyo, yun na nga yung kubo na binubukbuk kanina. Dahil dalawa nga mga ka-dreamers yung aking kubo kaya naman hindi ko maiwasang magkumpara. Kasi nga nagtataka ako kung bakit una pang binukbuk yung aking bagong kubo dito sa aking unang kubo na 1 taon na ang nakalipas. Siguro nga totoo mga ka-dreamers na mas matibay yung kubo na sariling pagawa. Kaya shout out sa mga ka-dreamers Korea na nakasubaybay sa akin noon pa man dahil alam nyo nga napagawa ko lamang itong aking unang kubo. Abay bis nga sa aking obserbasyon, di hamak na mas matibay nga yata ito kumpara doon sa aking bagong build. By the way, tignan nyo nga pala mga ka-dreamers itong aking unang ang lupa, napakaganda tignan ng malinisan nga namin ni Mama. Mas lalong gumanda mga ka-dreamers ng pabakuran nga namin ito. Nakatutuwa lamang sapagat dati ang nililinisan ni Mama lupa ng kapatid niya, ngayon lupa na niya. Huy. Wow, 26,000! 9,000! 15,000! 83,100. O diba mga ka-dreamers, ganun lamang kadali kumita ng napakalaki rito kay PH MOBA. Kaya kung nais nyo rin kumita, nasa comment section lang ang link para mag-register at mag-deposit. Huwag kalimutan mag-take ng screenshot at ilagay yan sa comment section para ikaw ay manalo ng 500 pesos. Ipakikita ko sa inyo kung paano ako kumita ng malaki rito kay PH Mines. Ang madalas ko rito laruin mga ka-dreamers ay Super Ace. Ayan. Dito nga pala mga ka-dreamers kay Super Ace, pwede kang mag-bet ng 0.50 centavos hanggang 1,000 pesos. Pindutin nyo lamang itong bet, tapos piliin nyo lamang diyan kung magkano ang inyong itataya.
Kapag nakataya na kayo mga ka-dreamers, spin nyo lamang. Yan, ganyan. Ayan na, scatter. Ayan, 10 spins. Dito ako kumikita ng napakalaki. Play. 600 pesos. Wow, 15,600. 6,000. 3,600. 2,400. Wow, 26,000. 9,000. 15,000. Ayan mga ka-dreamers, ito ang aking napanaluhan. Sa pagtaya ko ngayon, 83,100. O, diba? Ganun lamang kadali manalo rito kay PH Mines. Kaya kung nais nyo rin kumita, nasa comment section lang ang link para mag-register at mag-deposit. Huwag kalimutan mag-take ng screenshot at ilagay iyan sa comment section para manalo rin kayo ng 500 pesos.